So bagong lahat, hindi ko pa rin talaga naayos yung mic. Pero papasok ng second season ni Victor Wembanyama, may dalawang bagay doon na binabantayan ng San Antonio sa kanya. Yung una, yung magiging transition niya next season dahil ando na si Chris Paul. Throughout ng karir ni CP3, napapataas niya yung winning rate ng team. CP3 effect pa rin. At least meron na si Wembing ka-teammate na mamamasa sa kanya na imposibleng hindi siya makita. Hindi rin mga totoy ang mga kasama ngayon ni Wemby. Si Jeremy Sohan going 3 years na sa NBA, si Keldon Johnson going 6 years, si Devin Vassell papasok na ng ika-5 taon. Andun pa si Trey Jones at yung mga veteran player katulad ni CP3 at ni Harrison Barnes. Ang San Antonio merong 26% winning rate last season. Para umabot ang San Antonio ng at least play-ins, kailangan nila madoble yung kanilang winning rate. Mula 26%, kailangan nila madoble yon sa 52% at para magkaroon sila ng 42 to 43 na panalo. Sa West, hindi pa sigurado yon para umabot ng play-ins pero sa East yun ang target winning rate. Nagawa na ni Chris Paul ang ganong record na madoble ang inangat ng panalo ng team na pinaglaruan niya. Kaso, ito pa yung time niya sa Hornets or yung New Orleans Pelicans ngayon. Ang sumunod na may pinakamataas ay sa Phoenix Suns, 24% increase. Dito sa San Antonio, kailangan 26% pa ang itaas ng panalo. Si CP3, 39 years old na. Off the bench player siya last season para dito sa Golden State. Meron siyang 9 points, 4 rebounds at 6 assists per game sa loob ng 58 games. 33 and 25 ang record noon ni CP3. 56% winning rate. 13 and 11 record naman ng Golden State kapag hindi naglaro si CP3. 54% winning rate, hindi nagkakalayo. Base pa sa lineup ng Spurs at sa mga players na nakuha nila dati, hindi na sila nasa rebuilding process ngayon. Yung ikalawa naman na babantayan dito kay Wemby ay yung itatagal niya para maging healthy para sa Spurs. Sa 71 games ni Wemby last season, meron siyang 29 minutes, 21 points, 10 rebounds at almost 5 assists. Siya din ang leader sa blocks, 3.6 per game. Nagkaroon pa siya ng minutes restriction na nasa 26 minutes at kung lalagpas siya, 2 minuto lang. Sa per 36 minutes ni Wemby, mag-a-average siya noon ng 26 points at nasa 13 rebounds per game. May kasama pa yung 4 blocks per game. Noong nakarang taon kapag si Wemby naglaro ng 30 minutes pataas, mag-a-average siya ng 22 points, 12 rebounds at 4 assists per game. Almost 4 blocks per game pa sa loob ng 38 minutes. Dahil sa sinabi ni Wemby na yung mga susunod na international game kukunin niya yung panalo, ang San Antonio naman nangangamba na baka si Wemby every season maglaro sa France at maapektuhan ang kanyang health status. Invested ng todo doon ang San Antonio. Hindi naman pinipigilan ng Spurs si Wemby na maglaro sa national team. Ang inaasahan nila doon, yung mismong national team ang magbigay kay Wemby ng pahinga every season. Bukod sa FIBA at Olympics, meron pa kasi mga regional tournament ang nakaschedule na pwedeng maglaro si Wemby. Ang mini-maintain talaga ng San Antonio yung health status ni Wembanyama particular sa timbang. Ang listed weight niya 210 pounds. During NBA season tumataas yun at sinabi na rin naman ni Wembanyama sa interview during Olympics na dagdagan yun. Nasa 221 pounds na siya ngayon. Mismong galing din kay Wemby, kailangan niya magpalakas ng katawan at hindi magpalapad. May specific training regimen si Wemby at ito yung sinabi dati ng agent niya na hindi po pwersahing tumaas agad yung timbang ni Wemby at pababayaan na natural yung pagtaas. Halos katulad ng kay Boba na 7'4 ang listed height pero ang listed weight niya 224 pounds, hindi malayo kay Wembanyama. Si Giannis kasi na halos 7-footer ay nasa 242.